Anong gagawin mo kung ang simpleng pagsimba tuwing linggo ay pwede mong ikamatay? Paano kung ang krus na suot mo sa leeg ay pwede mong ikapahamak? Ganyan ang buhay ng milyon-milyong Kristiyano sa Nigeria. Isang bansa na kinikilalang isa sa pinakadelikadong lugar sa mundo para sa mga tagasunod ni Kristo. Halos araw-araw may simbahang sinusunog, may mga paring kinikidnap, at may komunidad na winawasak. Pero sa gitna ng brutal na karahasan ay may nangyayaring himala. Sa kabila ng panganib, ang pananampalatayang Katoliko sa Nigeria ay hindi lang basta nakakaligtas, ito pa'y sumisiklab, lumalago at nag-uumapaw. Paano nangyari na ang isang lupaing mistulang impyerno para sa mga Kristiyano, nagliliyab ang pananampalataya na parang apoy? Yan ang sasagutin natin if you stick until the end of this episode. Para ma-appreciate nyo itong himala na nangyayari sa Nigeria, kailangan malaman nyo muna ang kondisyon ng mga Kristiyano doon. Sobrang tindi ng persecution ng Christians doon na napansin na din ito ni US President Donald Trump. Maging ang singer na si Nicki Minaj ay nagsalita sa UN tungkol sa persecution of Christians sa Nigeria. Ayon sa Open Doors World Watch List noong 2026, mas maraming Kristiyano ang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Nigeria kesa sa lahat ng ibang bansa sa mundo na pinagsama-sama. Katunayan nga, sa 4,849 na Kristiyanong pinaslang sa buong mundo sa pagitan ng Oktubre 2024 at Setyembre 2025, 3,490 doon ay nasa Nigeria. Dalawa ang pangunahing muka ng terrorism sa Nigeria. Sa Hilagang Silangan, nariyan ang Boko Haram, isang brutal na grupo ng jihadist na ang meaning mismo ng pangalan nila ay Western education is forbidden. Ang misyon nila, magtayo ng isang Islamic Caliphate sa pamamagitan ng walang awang pag-atake sa mga simbahan, paaralan at komunidad. Sila ang nasa likod ng malawakang kidnapping tulad ng pagdukot ng daang-daang kabataang babae at walang awang pagpapasabog sa mga simbahan kahit sa mismong araw ng Pasko. Sa gitna ng rehiyon o ang tinatawag na Middle Belt, nandito naman ang armadong Fulani militant. Bagamat madalas itong sinasabing alitan lang sa lupa ng mga magsasaka at pastol, ang totoo ay mas madugo at may bahid ng relihiyon ang alitan nila. At armado din ng modernong armas ang Fulani militant. May isang balita nga na nagsasabi na sa loob lamang ng 220 days noong 2025, mahigit 7,000 Christians ang napatay nila. Pero mahalaga ding liwanagin na habang ang mga Kristiyano ang pangunahing target, komplikado ang karahasan sa Nigeria. Mismong United Nations ang nag-ulat na marami ding mga biktima ng Boko Haram ay Muslim, lalo na yung mga tumatanggi sa marahas nilang ideology. Minsan, ang gulo ay dahil sa politika, ekonomiya, at alitan ng mga lahi. Pero hindi may pagkakaila na ang pagiging Kristiyano sa maraming bahagi ng Nigeria ang pinaka-delikado sa lahat. Ngunit sa harap ng ganitong persecution, baka isipin mong unti-unti nang maglalaho ang simbahan. Kabaliktaran ang nangyayari sa Nigeria. Habang ang mga simbahan sa ilang western countries ay nagsasara dahil wala nang nagsisimba, ang mga katedral sa Nigeria ay nag-uumapaw ng tao. Habang bumabagsak ang bilang ng mga gustong magpari sa kanluran, punong-puno naman ang seminaryo sa Nigeria. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Pontifical Yearbook ng Vatican para sa taong 2025, ang population ng mga Katoliko sa Nigeria ay umabot na sa 35 million. Ibig sabihin, sila na ang pangalawa sa may pinakamalaking populasyon ng Katoliko sa buong Africa. At ang Africa ang tanging kontinente sa mundo kung saan patuloy na dumarami ang mga pari at seminarista. At isa sa nangunguna dito ay ang Nigeria. Sa katunayan nga, napakalakas ng paglago ng priesthood sa Nigeria na nagsimula na silang mag-export ng mga pari. Nagpapadala sila ng mga misyonero sa Europe at Amerika para punan ang mga kakulangan doon at buhayin muli ang pananampalataya sa mga bansang unang nagdala ng Kristyanismo sa kanila. Kaya dito natin makikita ang dakilang kababalaghan ng Diyos. Tale as old as time, habang tumitindi ang pag-atake sa mga mananampalataya, lalong tumitibay ang pananampalataya. Habang dumarami ang mga martir, lalong dumarami ang mga nabibinyagan. Paano ito naging posible? Bago natin sagutin yan, nais ko lang sabihin na ang goal ng channel na ito ay yung gawing viral ang ating Catholic faith. At para ito gawin, hihiling lang ako ng dalawang bagay. Una, please pray for this channel.
I believe in the power of prayers, kaya need natin yan. Pangalawa, kung hindi pa kayo subscribed, bakit hindi nyo pa gawin? Libre lang naman mag-subscribe. Kaya hit that subscribe button down below. And while you're at it, pakilike na rin ang video and hit that notification bell para hindi kayo makamiss ng episode ng The J. Aruga Show. Ano pang bansa ang dumadami ang Katoliko na gusto nyong i-feature natin sa channel? Write it down sa comment section below. Alright, paano nangyari na ang bansang persecuted ang Christians, lumalago pa ang Catholic faith? May 3 reasons dito. Una, common theme sa lahat ng bansang ito na na-feature natin ang role ng simbahan. Malalim ang ugat ng Katolisismo sa Nigeria. Mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Hindi lang mga buildings ang simbahan doon. Naging din itong institusyon ng pag-asa. Sa isang bansa na madalas nakakalimutan ng pamahalaan ang mga tao nila, ang simbahang Katoliko ang nagbibigay ng serbisyo, mga paaralan, ospital, at tulong sa mahihirap. Kaya naman kapag lahat na ng institusyon ay bumabagsak na, ang simbahan ay maasahan mong nananatiling nakatayo bilang isang haligi ng pag-asa. Number 2, ang formula na subok na sa 2,000 taon. Ayon kay Tertullian, ang dugo ng mga martir ay binhi ng simbahan. Ang kasabihang ito ay totoo din maging sa Nigeria ngayon. Sa halip na patay ng pananampalataya, lalo pa itong tumitibay at pinapalakas sa gitna ng persecution. Sinasabi mismo ng mga obispo at pari doon na dahil sa panganib, mas lumalalim ang kanilang pagdarasal, mas tumitibay ang kanilang komunidad, at mas kumakapit sila sa pangako ng buhay na walang hanggan. And number 3 reason, malakas ang kanilang komunidad. Dahil sa panganib, mas lalong nagiging mahigpit ang kanilang pagkakapit-bisig. Kapag may isang miyembrong inaatake ng terorista, ang buong simbahan ay nakikiisa para magdasal. Kaya ang bawat binyag sa kanila ay isang selebrasyon ng buong parokya. Ang bawat misa ay isang gawain na may tapang at pagkakaisa. Sa isang bansa na puno ng takot, ang simbahan ay nagiging isang tunay na pamilya. Isang kanlungan kung saan sila nakakahanap ng lakas, pagtanggap, at pagmamahal. And with that, ipagdasal natin ang mga persecuted Christians all over the world, especially in Nigeria. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, look with mercy upon our brothers and sisters in Nigeria who are suffering from violence and unrest. Protect every innocent life and shelter those living in fear. Heal the wounded, strengthen the weary, and comfort families mourning their loved ones. Lord Jesus, guide leaders and communities to work for justice, healing, and lasting peace. Mother Mary, Queen of Peace, intercede for Nigeria and keep her people under your loving mantle. Amen. Recently ay may na-feature tayong bansang Muslim naman na may sobrang bilis na paglago ng Catholic faith. Anong bansa ito? Hulaan nyo. Then click nyo ang video right here para sa sagot.